nagdulot ng malaking typhoon na Ondoy. Ito po ay nangyayari noong September 26, 2009. So ang naging epekto ng kalamidad sa tao, marami po naman fatalities, trauma, malaking epekto sa mga kaisipan ng tao. Sa kabuhayan naman po ay marami pong nasira na pananim, pagkaluwi ng maraming negosyo. Sa kagamitan po sa bahay, nabasa po dahil sa malarang na mga nabasa ang nasira ang mga gamit. Kung natatandaan niyo po, pati po mga kotse nagsipuntahan ng tulugan. So yun ang naging effect. Sa infrastruktura at kabahayan, nagdulot po ito ng malaking damage o pagkasira. Sa kuryente naman po, nawala ng kuryente, power interruption. Sa tubig naman po, nagkaroon ng kakulangan ng malinis na tubig kasi syempre nahaluan na rin ng marunong tubig yung ating potable water. Sa health center po, marami po ang nagkasakit. So nagkaroon ng kakulangan sa gamot at mga pangangailangan pang-medical. Sa paaralan po, syempre po naantala ang edukasyon dahil matagal nang walang pasok na damage ang mga eskwelahan. Tapos ang iba pa po ay napagkasira ng kapaligiran at paglutang ng mga basura. Nagkaroon po din ito ng epekto sa transportasyon at communication. Marami po nalungkot dahil syempre pati po wifi. Nakakalungkot po walang internet. So tawagin ko po si Ma'am Ieda para sa Good morning po. Para naman po dun sa dalawang katanungan. Number 1 po, yung paano nag-responde ang mga mamamayan po. Ang mga mamamayan po ay nagkaroon ng bayanihan, tapos nag-volunteer po sila sa mga relief operations. And sa government naman po, nagkaroon po sila ng search and rescue, evacuation, relief distribution, and medical assistance. And sa NGO naman po, nag-rebuild po sila ng livelihood programs. Number 2 po, ano-ano ang mga aralin na inyong natutunan pagkatapos makaranas ng disaster? Yung sa disaster, importante po na magkaroon ng disaster prevention and mitigation, disaster preparedness, and disaster response. Yun lang po. Po namin ay typhoon, ang pasero po ng storm wind. Bali, ang probabilidad po ay 5. Ang epekto po ay 5 dahil malakas. Dahil malakas po yung tawas, marami pong na-apektuhan. Ang pangalawa po namin ay storm surge. Pasero po namin hindi makapangisla, magulo sa pagkain, transportasyon, nasiraan. Probabilidad po ay 3, ang epekto po ay 4. Ang pangatlo po namin ay drought o tagtuyot. Ang pasyan po namin ay kakulangan sa tubig. Ang probabilidad po ay 5 in 3. Salamat.
3-story building po siya. At nasa loob niya po yung gymnasium at saka yung ground, which is nagiging alternative evacuation center din po siya. Then, ito po yung aming multi-purpose hall, kung saan meron din po basketball court. Then, nandito naman po sa bandang Purok 3 ay yung aming fish port na katabi po ay Philippines na high risk po since di ko alam kung kita niyo po dyan sa dulo na nakarat po siya. Yeah. Then, yung barangay passion po, which is sakop ng Purok 2, naka-orange po siya as categorized po as medium risk. Then, yung yellow po namin is nandito po sa gitna. Since hindi naman po siya maapektuhan. Then, ito. Thank you. Ayun na ba pala po? Sa evacuation center matrix naman po namin. Sa Purok number 1, meron po kami na total of 68 families na kabuo ang populasyon and 341 individuals. At yung na-affected family po dun sa Purok 1 is about 160 and then yung individuals naman po is 800. Ang evacuation center naman po nila ay Barangay Maligalig Gymnasium, which is ito po siya. And then, pamilya po na kaya i-accommodate ng evacuation center is 100 at sa taon naman po ay 500. Sa Purok 2 naman po, yung bilang po ng pamilya na kabuuan is 39 and then sa individuals naman po ay 127. Then ang na-apektuhan naman po ay 39 din po at 297 na ang evacuation area po nila ay sa Barangay Maligalig Open Grounds, which is din po naka-locate sa aming school. And then sa Purok number 3, ang pamilya naman po na populasyon ay 54 at individuals 272 at ang na-apektuhan naman po ay 54 and also individuals 272. Sa Purok 4 naman po ay 65 kabuong populasyon ng pamilya at ang individuals naman po ay 325. Sa pamilya naman po na affected, meron po kami 65 and individuals ay 325. And the total of kabuuan ng populasyon sa apat na purok ay 226 families with 1,135 individuals. At ang naapektuhan naman po ay 226 na families with 1,135 individuals. So, yun lang po. Thank you. Saan daw po galing yung 160? Pero sige. Ayan. Sa bagyo at saka sa baha, nakita natin kung sino-sino yung mga priorities for evacuation.